Okay po, tuloy po tayo, ano? Paumanhin po sa inyo mga katoto, mga kaibigan at hindi ko napansin. Naglobat na po pa, naglobat po pala yung ano, nagbat empty yung ating laptop na gamit. Hindi ko nahabol. Okay po, tuloy po tayo, ano? Paumanhin po sa inyo mga katoto, mga kaibigan at hindi ko Alright. Napansin. Naglobat na po pa, naglobat po pala yung ano. Balik tayo sa ating kwentuhan. Bago mananghalian ngayong umaga na to, and it's exactly 11:33 na po, no? Mahigit alas 11:30 na po, ah. Tatlong sandali makalipas ang kalahati ng alas 11. So ngayon po yun nga, no, napagkukwentuhan natin, no, ngayong umaga na to na yung Bureau of Custom nagpunta po, no, at nagpunta na po sa bahay o sa garahe ng mga diskaya dyan sa Pasig, no. Ang masaklap hindi po nila inabutan doon, ano, yung mga sasakyan na binabanggit ni Binibining Diskaya na according to her na sa kanyang statement doon sa Senate hearing, no, sa Blue Ribbon, 28 daw yung kanilang luxury cars, no, na pauna na niyang nabanggit na doon sa nakaraang interview sa kanya ni Julius Babaw na siya po ay meron, sila nga daw po ay merong 40 na sasakyan. I don't know kung lahat ng 40 na yan ay puro luxury cars, ano, dahil nabanggit din niya ron na pagka minsan yung mga ibang sasakyan ay pinapagamit din niya sa kanilang mga tauhan sa business, no, sa kanilang construction business, no, as service. So yun na nga, so kanina nga umaga ay nagpunta nga po ang Bureau of Customs sa kanilang garahe. Ang masaklap ay dadalawa na lamang kanilang inabutan na sasakyan na naroroon, no. Ang isa nga po rito ay yung Maserati na sports car. Yung isa ay hindi ko na matandaan kung ano yung nandun, ano. So ito naman po ay available naman po sa social media, sa ating mga news channel, no. Particular yung nagbalita po niya na yung News 5, no, na dadalawan na nga lang naman daw po ang kanilang ang inabutan ng Bureau of Customs doon. So naisip ko lang naman na maaring yung Rolls-Royce na sinasabi ni Binibining Diskaya na kanyang binili dahil lamang dun sa maganda at magarang payong wala rin doon, no? So maaari ito ay ginamit na panghakot ng graba o buhangin sa kanilang construction business. Pero yung payong po hindi naman po kasama. Siguro, no, malamang hindi po kasama yung payong doon sa Rolls-Royce na ginamit. Baka lang naman po, no, yun lang naman po yung aking sa pantaha dahil wala nga po doon yung mga sasakyan. So baka ipinagamit po muna sa kanilang mga construction business, ano, panghakot ng mga materyales at ng mga tao doon sa kanilang mga construction site, no, kaya ganon. O ano pa mga service na pwede nilang paggamitan. So yun po ang latest na balita, no, update dyan sa pag-search ng Bureau of Customs sa bahay ng mga diskaya para tignan po ng Bureau of Customs yung mga sasakyan doon. So napauna na pong balita, no, na doon sa nabanggit niya na mga mga sports car na 28, no, ayon sa kanya mismo noon siya nag-testify sa Senate. 28 yung kanyang luxury cars, pero upon checking po ng validation ng Bureau of Customs, out of the 28 ay 12 yung wala silang records, no. Wala silang records, pero right now, early this morning, ang inabutan na lamang po ay 2 piraso. So yan po ang ating latest na nasagap na balita, no. Tayo po sumasagap lamang din naman po ng ating mga pwedeng pagkwentuhan at pwedeng maibalita at iparating sa ating mga kababayan, ating mga kaibigan, mga good vibes, no. Sa social media lamang din naman po tayo nakakakuha ng mga yan, no. At kung minsan naman po may natitisod tayo ng mga exclusive, kumbaga, base sa ating mga kaibigan alam mo na, marami tayong kaibigan, para kaibigan din naman po tayo. Pagka minsan marami tayong
nakakatisod naman tayo ng exclusive na balita. Sana sa mga susunod na araw makatisod tayo ng exclusive na impormasyon sa ating mga kaibigan, ano. Uh, uh, Harinawa ay itong mga hearing na to hindi na lamang po maging hearing na lamang, no, dahil madalas tulad nung sa Pogo, nag-hearing ang Pogo hanggang sa kasalukuyan wala tayong nababalita kung ano na nangyari, no. Nagkaroon tayo ng hearing, ito lang reason, yung sa Los Sabongeros, no, hearing hanggang ngayon sa kasalukuyan wala na ulit tayo na balita. Nasampahan na, pero yun nga lang, dahil pagdating ho sa korte talagang panahon po tayo, magbibilang po talaga tayo ng panahon. Pero sana lang naman, ano, since nakasuhan na, sana katotohanan ng mga ibabaw. At tapos nung mga hearing na yun, sana magkaroon ng isa-isa yung mga pag-hearing na yun, no? Nagkaroon pa tayo ng Quadcom nun, di ba? Quadcom. Hindi pala, yung Quadcom pala dun sa Pogo yun, no? Sa panahon ni Alice Goo, no? Tapos pumasok itong mga Los Sabongeros. So nawa yung mga hearing na yun magkaroon naman po ng saysay. At ito, panibagong hearing na naman sa Senado, no? Itong sa flood control project na to. Hanggang sa Kongreso nga, yung punong lungsod ng Maynila, no? May nakikipagbangayan na sa ilang mga kongresista natin dyan sa distrito ng Maynila. Naway lumabas, no? Abang ibabaw ay katotohanan at yung mga may salay talagang dapat panagutin na, dahil na ang kanila pong piniperwisyo hindi naman po isang tao lamang, ano. Napakalaking bilang po ng sambayanan natin Pilipino ang kanilang pinahirapan at kanilang, masakit masabihin, kanilang ninakawan, no? Kanilang ninakawan ng benepisyo dahil sa mga proyekto na to na may ghost pa nga, no? Yung una, lumalabas lang mga substandard na mga materialis ang ginamit, no, sa mga proyekto, hanggang sa lumaon talagang may mga sadyang mga ghost projects na nabayaran, ano. Doon ko naman magtataka, meron tayong mga watchdog dyan. Siyempre may mga safety nets tayo na tinatawag dyan, o mga measures na kung saan magmamatsyag o magmo-monitor sa mga project na yan bago sila bayaran ng gobyerno. Nalusutan nila yun, ano? Nalusutan nila yun at inire-report na completed yung project. Aba, Diyos ko naman, Maria Josep, ano? Kaya mo. Binayaran isang proyekto na, inireport ang isang proyekto na completed. Hindi nabayaran yung contractor. Ngayon naman kaya may punto rin yung kanina nang gagadaiti na si Senadora Marcoleta parang nabayaran niya ng walang natayo ni isang tubo dyan, isang bakal dyan sa mga proyekto na yan, nabayaran. Ghost project niya ano ba yan? Wala niya mo, no? Yamot na yamot yun, ganun na nangyari. So, sana hindi lang manatiling hearing ang gagawin ng ating mga kababayan dyan sa Senado, no? Ating mga mayamahal na senador, naway magtuloy-tuloy hanggang sa tuwirang mapanagot ang mga kulokoy na to, no? Tapos yung mga contractor na to, sabihin wag idamay ang kanilang mga anak. Abay, ayan ang inyong napapala, yan ay karma, ano. Paano naman nakikita ng sambayanan kung nagpo-post pa, di ba? Nagpo-post pa sa hindi na ako kasalanan ng sambayan ng Pilipino yon kung makaramdam ng hindi maganda at makapagsalita ng hindi maganda sa inyong anak, no? Dahil kay mga naging prominente dahil sa mga palpak ng flood control projects na yan. Ano? Flood control, mayroon lang flood pero hindi na control, no? Sabi ko nga sa isang post ko
Dahil merong isang kumpanya naman ano na may mga connection din sa mga kilalang politiko no sa ating bansa. Ay sila ay merong kumpanya ng ano naman no pagde-deliver ng tubig no. Sabi ko nga itong mga kontratista na to ng flood control project ituruan ng ano maggawa ng tubig itong mga kumpanya ng tubig na to no para makapag-produce ng tubig. Eh, bigay mo itong flood control projects ang dapat na kinokontrol ba o tubig. Eh nakapag-produce sila ng tubig samantalang itong kumpanya ng tubig na to walang makuha tubig. Ano ba 'yan? Magandang umaga po sa ating 3,000 viewers. Ano, magandang umaga sa inyo. Nabawasan pa ng isa. Bago po kayo lumiban sa aking live na to, paki-share naman po bago po kayo lumiban. Ayun, lumiban na nga. Well, anyway, ako naman po ay para lamang makapagbigay hatid sa inyo, makapaghatid sa inyo ng anumang konting kaalaman o konting balita tungkol sa mga pangyayari sa ating nangyayari sa ating araw-araw na pamumuhay since September to na, bare months na, nawa ay maghari sa atin ng kapayapaan at pagmamahalan. Kaya nga itong mga nasa Senate na to ng mga pinapatawag dahil dito sa itong mga palpak na flood control projects, sabihin nyo na ang katotohanan. Sabihin nyo na po, no? At mga tingin ko naman, kung inyong sisiwalat ang inyong nalalaman para po to get down to the bottom of this, no? Makagawa po ng sapat na batas, no? Para sa mga susunod na panahon, maiwasan na po natin to, no? Lalo na po sa monitoring. Kasi doon po, sa tingin ko lang naman, yung monitoring po ang nagiging problema dyan, Kaya nagkakaroon ng ghost project nito. Siyempre, kapag naman sa monitoring ay nakita na nagsimula yung proyekto, nagpapatuloy, nagpo-progreso hanggang sa monitoring lumabas sa report ay tapos na, talagang babayaran na. Tapos na yung kanilang trabaho, talagang babayaran yan. So, monitoring po talaga nagiging problema. So, tingin ko naman, kung kakaroon po ng kung lalabas po lahat at sisiwalat ninyo yung mga katotohanan, makakagawa po ng tamang batas, no? Ang ating mga senador. Ano lamang din po, no? Kumbaga, paalala lang din naman po para magkaroon po tayo ng tamang perspektiba sa mga ginagawang hearing ng ating Senado o kahit po sa ating mga kongresista sa House of Representatives. Kapag naman po sila nagkaroon ng hearing, ito po ay isa lamang hearing na tinatawag na in aid of legislation, no? Na para sila po ay gabayan ng mga makukuha nilang mga impormasyon, no? Sa hearing na to para sila ay gabayan sa pagbabalangkas ng batas na para maiwasan yung mga ganitong hindi magandang pangyayari na nagiging corruption nga po, no? Hanggang doon lamang po yung kanilang kakayahan na mag-hearing at magrekomenda ng ano pong mga possible na mga kaso ang pwede isampa doon sa mga involved na tao. So yun po yung kanilang ginagawa in aid of legislation, no? Investigation in aid of legislation. So kaya sana naman hindi nga lang po matapos lamang sa hearing lang ng ating mga senador at mga kongresista itong issue na to, no? Kundi mai-rekomenda nila at makasuhan, no? Tayo po yun naman ang laging gustong mangyari ng taong bayan, managot yung dapat managot. Katulad na nga lang po nung nagkaroon ng hearing, nagkaroon pa ng Quadcom, di ba, sa House of Representatives ng kanilang imbestigahan ang issue ng Pogo at ni Alice Go, no? So, alam ko marami ng kasong naisampa, no? Laban kay Go at sa mga ibang
Pogo handlers, no? Sana'y magkaroon ng ano to, matapos na to at mabalita naman kasi nakalimutan na ata tayo, nakalimutan na ng ano ng taong bayan yung issue nung Pogo, no? Kaya hindi na masyado putok at ah, sa ngayon hindi na masyado napapansin pero harinawa matapos at magkaroon ng conviction itong mga tao na to, no. Ito rin sa ano, sa Bongeros, no. Alam na napabalita na rin naman na may mga sinampa ng kaso dun sa mga taong involved o person of interest dito sa mga kaso, sa mga issue na to, no. And finally, ito nga pong flood control. No? Ayan, at hearing na naman tayo ng hearing nawa. Hindi lamang po manatiling hearing itong mga ito. No? Nawa, dahil rin maramdaman din naman po ng taong bayan na yung hearing na to ay siyang simula lamang, no, sa patuloy na paghanap ng hustisya para sa mga kababayan natin na napiperwisyon itong mga bahana to, no. Shoutout, magandang umaga sa iyo kapatid na Bandy U. Magandang umaga sa iyo. Napakasipag nitong kaibigan natin na to. Hindi lang sa sa pagsuporta, pati sa hanap buhay masipag to. Bandy U, di ba ikaw yung nananahi? Tayo mo nga ako ng brief. Joke. Well, anyway, so since almost tanghalian na, no, it's 11:49, eksaktong oras natin ngayong umaga na to. Ito po muli, si Rap Ventures TV at inaanyayahan ko po kayo na mag-follow po sa ating page, no, yung personal page natin, Rafi Indoctivo Reyes, at yung ating isang page pa na inahandle, Rap Ventures TV, follow nyo din po yan. At syempre, meron din po tayo sa YouTube. Sa YouTube at TikTok, Rap Ventures, no? So follow niyo po 'yan and subscribe, no? Sa next time try naman po natin na mag-live, no? Mag-live sa YouTube, no? Hindi ko pa once na subukan ko 'yun kaya mo magtahi ng brief. Okay, regards sa pinsan mo, no, kay Chris. Na actually nami-miss ko tong mga to. Once ko pa lang nakasama tong mga kaibigan ko na to sa ride. Hindi pala, once sa ride tapos isa sila sa mga dumalo sa akin ka-50th na kaarawan, no. That was 2 years ago and isa sila sa nagpasaya sa akin dahil itong mga to talaga namang very supportive to sa mga kaibigan nilang vloggers, no. Actually hindi naman ako mako-consider pa na big time o malaking vlogger. Ako ay maliit lamang, no, compared sa mga kaibigan ko na to na maliliit. Tinatawagan nila sa mga sarili nila minions daw, minions ko daw sila, pero hindi. Sila ay aking ko-equal at mga kaibigan tunay yan, no. Although bihira kami nagkikita-kita, pero yun lang masarap talaga, no, sa maiba ako sa kwentuhan medyo personal na itong kwento ko. Personal, ano. Bandy U. Tsaka si Chris yan. Nakakatuwa yan. At tsaka si MG. MG ba yun? MG? O AG? Nakalimutan ko na. Yan, Tropang Labo. Yan. Exactly, Tropang Labo. Kasama dyan si Joben. At tsaka si Ate Gail. No? Ate Gail na ba yan? Bira kami. Actually si Ate Gail, bira pa kami. Hindi pa kami nagpangita niyan. Although nagkasama kami ng isang ride doon sa Corito, no, Sintay Corito, pero hindi pa kami magkainala na noong mga panahon na yun, pero nagkasama kami. Sarap, alam mo, yun lang masarap sa social media, no, suporta ng mga kaibigan mo, kahit hindi pa na kayo nagkikita, pero nandyan, parang hangin yan, kumbaga. Maaaring hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo yung kanilang suporta. O, di ba? Okay ba yun, Bandy U? Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo ang suporta. Parang hangin, di ba? Alam mo, hangin, kailangan natin sa pamumuhay. Kung walang hangin, patay. Alright. So,
Buddy you, magandang umaga sa iyo. God bless at sa shoutout sa Tropang Laboy, ano. Again, paanyaya ko na please paki-share po itong ating itong live na to, umaga na to, para naman po makarating sa ating mga kababayan. At mas malawak po ang marating ng impormasyon natin o balita na ating ibinigay ngayong araw na to, ngayong umaga na to. Okay, September 2, 11:52 in the morning. Kwentuhan bago mo ng halian. This is Rafi Reyes at your service saying bye-bye and a peace, a peace, a peace.